Hi friends, ano ang recent na iyong in-upgrade? Alam mo tayong mga tao ay hindi nasasatisfy sa mga bagay na ating tinatangkilik. That's why, napakabenta pa rin ng mga cellphones, ng mga kotse, ng mga damit, at ng iba't iba pang mga gadgets dahil tayong mga tao ay gusto na nag-upgrade, nagle-level up. Hindi tayo nakokontento kapag nakita natin na merong latest trend o di ka naman ay mas magandang camera, mas malinaw, di umano ay mas marami siyang mga bagong technology na naroon ay gusto na naman nating mag-upgrade kahit gumagana naman yung ating mga gamit. Ganon din sa mga work natin. Gusto natin na mag-level up, ma-upgrade yung ating mga position from rank and file to a greater work position. Yung iba naman, kontento na kahit anong meron sila. Pero itong mga taong kontento na kahit na lumang-luma yung cellphone nila ay few and far in between. At saka, yung sabi lang, kontento na ako, ganito lang yung buhay ko o ganito na lang yung natapos ko. Hindi naman magandang makontento ka na hindi mo naman nakuha ang iyong full potential. Samantalang, maganda din namang makontento kung anong meron na tayo at magpasalamat doon sa mga possibilities pa na kung anong magiging tayo at magkakaroon tayo. Pero alam niyo ba sa Bible, yung pag-level up, yung pag-upgrade ay mahalagang itinuturo sa banal na kasulatan. For instance, mula doon sa dugo ng mga kambing at ng mga tupa ay nagkaroon ng upgrade. Yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa Hebreo 9:12 at mula sa earthly sanctuary patungo sa heavenly sanctuary sa Hebrews 8:2 and 9:11 ay na-upgrade tayo. Na-upgrade din yung pinagsusulatan ng mga utos mula sa bato patungo sa ating mga puso sang-ayon sa Hebrews 10 and verses 16 to 18 and Hebrews chapter 8 verse 10. Na-upgrade din yung ating dinadaanan mula sa lumang daan patungo sa bagong daan sa Hebrews chapter 10 verses 19 and 20. Ang daang ginawang posible sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At maganda din, tayo ay ini-encourage na mula sa ating mga ginagawa na mga lifestyle ay ma-upgrade tayo to holiness. Ito ang sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 5. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So, idinadagdag daw, nagle-level up ang ating character into something better, nagle-level up din ang ating spiritual life. Magsasuggest ako ng 3 specific na bagay na sa paglipas ng mga araw at mga taon ay hindi dapat nananatiling luma, kundi nagle-level up, nag-a-upgrade tayo. Number 1, nagle-level up at nag-a-upgrade tayo sa ating pagninilay. Pag yung bang meditation, reflection, hindi lang basta Bible reading, hindi lang basta devotion, kundi yung ating reflection and meditation. Yan ay nasa Joshua 1:7. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Joshua has now to take over the reign of leadership from Moses. And now it was his turn to lead the people of Israel to level up. Para siya naman ang maglilid sa mga Israelita patawid sa ilog ng Jordan. Kaya sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, ganito ang gagawin mo. You have to meditate on the law of the Lord day and night.
Alam niyo maraming Kristiyano nakakalungkot nag-level up sa mobile games, nag-level up sa social media, nag-level up yung mga damit nila, mga gadget nila, nag-level up sa mga workplaces nila na promote. Pero yung spirituality, hindi nag-level up. Kailangan nating mag-level up. Kailangan nating mag-upgrade sa ating pagninilay sa mga salita ng ating Panginoong Diyos umaga at gabi. At hindi lang yung sabi niya, huwag mong ihihiwalay ang iyong puso. Yan ang upgrade. Yan ang level up. Hindi lamang once a week. Number 2, ano pang i-upgrade natin? Sa Hebrews chapter 4 verse 14, I would suggest hindi lang tayo mag-upgrade sa ating pagninilay, mag-upgrade din tayo sa ating pananalangin. Ito ang sabi sa Bible. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Sabi ni Paul, dahil level up yung ating priest, dahil level up yung sacrifice para sa atin, and dahil nag-level up din yung surety na tayo ay tatanggapin ng ating Ama na nasa langit, ang sabi niya, let us hold fast with confidence and let us draw near to the throne of grace. Ano po yung last time na pananalangin nyo? Anong tunog niya? Anong itsura niya? Mukha ba siyang upgraded? Mukha ba siyang nag-level up? O 10 years na ganyan pa? It's time to approach God with boldness. Approach God with confidence, knowing that through Jesus Christ, He will be able to welcome us. He will listen to us, not because of us, but because of our Lord and Savior, Jesus Christ. And lastly, na isasuggest ko po na tayo ay mag-level up ay doon sa ating pagbabahagi or witnessing. Sabi sa Bible, but you will receive power, Acts 1:8, when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Nag-upgrade na ba kayo? Kasi dapat daw mula Jerusalem and then patungo ng Judea and Samaria and to the ends of the earth. Marami sa atin hindi pa nga makalampas-lampas doon sa Jerusalem natin hindi tayo nag-upgrade. Lagi nating sinasabi ang maraming mga kadahilanan, pero inaasahan ng banal na kasulatan, nag-a-upgrade tayo. Lumalawak ang ating witness. Ang ating circle of influence ay palaki ng palaki, hindi paliit ng paliit. Paano natin gagawin yon? Hindi nyo kailangan mag-Bible study agad. Kailangan lang i-share yung story mo, share yung experiences mo sa iyong pagsimba, yung mga nabasa mo, yung personal story mo. Kaya patok na patok ang Instagram, ang Facebook, ang social media kasi they are not talking about anything else but their personal experience. Yung kinain nila, yung pinuntahan nila, binakasyonan nila, yung nire-review nila, personal. Ganon din ang ibabahagi natin. Mag-level up naman tayo. Hindi lang tungkol sa narinig natin sa pastor o yung napakinggan nating mga testimonies ng mga misyonary, kundi yung sa ating sariling karanasan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hanggang saan tayo magle-level up, mga minamahal? Sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata ay masusumpungan natin sa talatang 2. Until we are totally transformed by the renewing of our mind. Or ang sabi ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 4, until we reach the full stature of the maturity of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kumusta po ang inyong pananalangin? Kumusta po ang inyong pagninilay? Kumusta po ang inyong pagbabahagi? It's time to upgrade. By the grace and power of our Lord and Savior, Jesus Christ, we can live God's Word in this world.